maluwag na po yung ano, yung isa, mas maluwag po sa isa. Dami mong daldal naman, sige na! Palit tayo panda. Bugaan muna natin para hindi mahirap kalasin. Kailangan kumulok. Langis. Yan, labas na yung lumang grado na. Anuhin na natin yan. All-purpose grease. Okay. Lapit ko. Okay na yung grasa sa pillow block. Fan belt naman. Yes. Testing ka na po sir. Sige. Malakas po siya. Patay ka lang po. Testingin ko naman po siya ng ano, may cover. Para makita po yung difference. Tingnan natin yung ingay. Maingay pa. Okay ano. Normal lang po yung startup kasi high speed yung ano eh. Drive motor. Yan, pansin, ang lakas na ng higop ngayon ng hangin. Yan din po yung napansin ko, kaya sabi ko kay ma'am, mas maganda mapalitan ko. Yan mga master, tapos na natin mapalitan ng ano, number, tapos marigrease. Tapos kanina kasi kung ito pa yung belt niya, mahina yung higop niya ng aking suction air sa atmospheric temperature. Bumutas na yun mga master. Mahigop kasi, ginawa kasi nila, tinakpan nila dito para walang may higop na malamig na hangin galing sa room temperature. Ito dito. Yan, so yun yung V-belt niya. So pero hindi ko nare-recommend to mga master yung iipin pagka H2 drive motor, mapa-indoor man siya o mapa-outdoor kasi yung drive pulley natin is plain. So mas maganda gamitin yung isang klase ng fan belt na kung ito ay katumbas kasi nito sa isang fan belt na walang ipin, A75 mga master. So yun yung pinalit ko.
A75 yung pinalit ko sa kanya. So ito yung A75 yung katumbas nito. Yan. So may video ako, baka i-flash ko na lang dyan sa screen. Tapos nag-grease na rin tayo. So nabinyagan yung bagong bili natin na grease pump. Turong tayo kasi malakas sa akin dun. Ito. Yan. Lotus brand yan mga master. Nabinyagan yan. Tapos syempre yung tornilyo na puting ng drive motor natin, nilagyan din natin WD-40 kasi kanina matigas, hindi siya makalas. Pero the rest okay naman sa system. So ito kasi yung compressor niya. Yan. So nakahiwalay dito sa condenser. Drive motor kasi nasa loob nito. Coil lang siya, tapos drive motor sa gitna. Tapos nakabukod yung compressor. Yan. So working na isang tawag nito, working with compressor natin. Warm from na siya. Okay, warm na yung filter dryer niya. So ito mga master. So yung hinahanap yung pinaka-indoor niya o yung evaporator coil niya, ito lang sa taas. So yan lang yun mga master. So centralized kasi ito, pabugan dun sa loob. So hindi kasi pwede mag-video dun. Pero sa likod ng pinto na yan mga master, nandiyan. Siguro konting subyap mamaya, try natin. Pero ngayon okay na. Parang sa mga na malamig yun. Basta kaingay siya mga master. Kasi yung natural na lang. Hingay na higop na gawa ng hangin. Natural na yan. Tapos, yun. Nandang na yung isang solenoid valve. Magagano na ito isang minapit na tayo. Kumano na isang solenoid valve natin. Dalawa kasi solenoid valve dyan mga master. Tapos supporting yung isa. Para mas tumamig din sa loob. So ang application kasi na evaporator ko dito is double evaporator, may kapato. Tapos hindi sila nagsasabay. So kailangan magpunang i-equalize mo na yung clear charge sa buong system bago mag-open yung isang sa solenoid valve para mag-balance pa rin yung ano natin yung clear charge sa buong system. Siguro picture ako na lang mamaya yung temperature sa inyo. So Honeywell thermostat ang gamit dito, yung analog ito. Tutusin, hindi talaga siya nagkakatay. Kasi unang-una nakalagay siya dito sa outdoor. So dapat yan, ang thermostat natin nasa loob o sa room temperature. Kaya lang kung iisipin, kung titignan hindi talaga siya presentable para sa loob. So mamaya picture mo na lang, lagay doon sa screen mga master. Kanina 26 degrees centigrade. Titignan ko ngayon. Yan, pauwi na tayo mga master. Pakatapos na ito yung gamit oh. Yan, so hindi ko na-expect, buti na lang dala natin yung mga gamit tsaka yung mga pyesa. Pampalit, yung fan belt, degreaser. Pati yung mga assorted hand tools natin, buti dala ko na lang. So mag-aabol tayo sa sakayan ng bus sa last trip 10 PM almost 10:30 na.
Yan, sana makahabol. So kala ko check up lang eh. Pero dinala ko na rin yung mga gamit for sure. So nagamit naman natin mga master. So dito tayo sa Makati. Makati na naman. Ang tools oh. Solo worker. Yan, update ko kayo mamaya mga master pag nakaabot tayo sa bus. Pawis. Oh. So okay din to mga master para lumabas yung mga cholesterol ko. So, mahirap kasi pag dinala natin yung owner, wala tayong paparkingan at saka mahal. Kaya iniwan natin sa Alabang. Yan mga master, so pauwi na po tayo. Ginabi na tayo. Hindi natin inabutan yung last trip po ng ng bus stop. Sa bus stop. So ang ginawa natin, naman tayo sumakay sa ayo. Sa Manayala mga master sa EDSA. Tapos sakto dito rin pala ang daan papunta sa sa Alabang Star Mall mga master yan. Kaso syempre medyo malayo-layo. Kaya late na. So 12:43 na mga master, mag-aalauna na. Umalis tayo dun mga 9:45. Yan, so dumating tayo dito sa pinagparkingan natin ng owner. Isa na. Ito na, 12:43. So late na tayo makakauwi na lang mga master. Pero okay lang. Mahalaga safe. Uwi tayo ng safe. Saka siyempre mga blessing din. So pinick up natin yung owner dito sa Alabang Town Center mga master. Sakto pa. Kahit gaano katagal yung parking natin, libre lang ang parking. Free parking siya mga master. Buti na lang walang charge. Sa tagal ng tambay ng owner, baka siguro kung may parking fee yun, malaki-laki rin yun. And so salamat sa panonood ng video ko mga master. So huwag kayo magsawang manood ng mga video ko mga master. Saka sa mga bago pa lang din sa channel na to, napabisita sa channel ko, don't forget to subscribe mga master. Like and share nyo na rin po yung video ko. And then kung may mga tanong din po kayo, as long as kaya ko pong sagutin mga master, sasagutin po natin lahat ng tanong nyo hanggat kaya po natin sagutin. So hanggang dito na lang video ko mga master. Siguro update na lang ako mamaya pag nasa bahay na ako. See you. Thank you.